OMG, true ba ang mga balitang ito na si Catherine Bernardo ay bumalik na? Pero ano nga ba ang tunay na dahilan ng Julia Montes na hindi siya nakikipag-compete? At ano nga ba yung mga eksklusibo na pasabog patungkol sa Someone Someday? At sino-sino ang kanilang mga cast? At makikita natin kung bakit kinopya ni Catherine daw ang strategy ni Coco Martin. Totoo bang lahat ng ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed, updates. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo ng showbiz sa Pilipinas, hindi maikakailan na isa sa pinakamaliwanag na bituin ngayon ay walang iba kundi si Miss Catherine Bernardo. Mula sa mga bagong project hanggang sa mga reaksyon ng kanyang mga kasabayan, patuloy na nagiging usap-usapan ang kanyang pangalan. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang mga pinakabagong kaganapan sa karera ni Miss Catherine Bernardo, ang naging pahayag ni Julia Montes tungkol sa kanilang madalas sa paghahambing at ang malaking pagbabago sa telebisyon ng kinakabilangan ng mga seryeng tinututukan ng masa. So, ang pagbabalik ng primetime Someone Someday ay isa sa pinakamalaking balita para sa mga tagahanga ni Asia superstar Catherine Bernardo. Ang kanyang pagbabalik sa primetime television sa pamamagitan ng bagong serye, ang pinamagatang Someone Someday. Ang seryeng ito ay isang feel-good drama na inaasahang magbibigay ng inspirasyon sa pag-ibig, pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa mga inilabas na ulat at opisyal na teaser ng ABS-CBN, gaganap si Catherine bilang isang batang Chief Executive Officer or CEO na nakabuo ng isang isang dating app. Ang layunin ng app na ito ay tulungan ng mga kababaihan na matagpuan ang tunay na pag-ibig. Ang konsepto ng serye ay napapanahon at tumutugon sa modernong paraan na paghahanap ng kapareha na tiyak na makaka-relate ang maraming manonood, lalo na ang mga kabataan. Ang mga makakasama sa serye, hindi lang si Catherine, ay dapat abangan sa Someone Someday. Makakasama rin ito ang iba pang mga malalaking pangalan sa industriya, kabilang sa mga pangunahing bituin kasama sa proyekto ay sina James Reid at Ma Salvador. Ang pagsasama ng tatlong ito ay inaasahan na magdadala ng kakaibang chemistry at dynamic sa kwento. Bukod kina James at Maha, bahagi rin ng powerhouse cast sina Makoy De Leon, Jella Ataide, Dimples Romana, Matt Evans at marami pang mahuhusay na artista. Ang kombinasyon ng veterano at baguang aktor ay nagpapahiwatig ng isang seryeng puno ng kulay at iba pang perspektibo. Malawakang pagpapalabas ang Someone Someday ay hindi lamang mapapanood sa isang channel. Bahagi ito ng patuloy na content partnership ng TV5 at ABS-CBN na naglalayong dalhin ang mas marami at mas dekalidad na mga kwento sa mas maraming manonood sa iba't ibang platform. Ayon po sa ulat, bukod sa TV5, ang serye ay mapapanood din sa mga sumusunod na platform. Number 1, syempre mapapanood sila sa TV5 Free TV, ALTV Free TV, A2C Free TV, Kapamilya Channel Cable TV, Kapamilya Online Live Online, Streaming YouTube and Facebook, I Want Online Streaming, TFC International Broadcast, Netflix Streaming, First on Netflix. Yung ganitong malawakang pagpapalabas ay nagpapakita ng tiwala sa mga network na hatak ni Catherine Bernardo at sa kalidad ng proyekto. Ang pagiging available nito sa Netflix bilang streaming first ay isang malaking hakbang upang maabot ang pandaigdigang audience. So, ang pagsunod sa yapak ng tagumpay ay inilan tulad din sa pagdating ng Someone Someday sa matagumpay na pagdating ng Coco Martin Sigabo. Ang serye ni Coco Martin ay natala ng mataas na rating at naging paborito ng masa. Inaasahan ang serye ni Catherine ay susunod na yapak ng tagumpay na ito ay magiging isa sa namang malaking handog para sa mga kapatid or mga kapamilya viewers upang ipagdiwang ang nalalapit na premiere ng serye ng cast Someone Someday. Sasali sa primetime building motorcade kasama ang bituin na si Coco Martin Sigabo sa June 28 sa San Fernando, Pampanga, na pangungunahan ito ni Catherine, James, Makoy, Jella, Matt Evans at iba pa. So sa usapin naman po ng competition, patuloy na pinag-uusapan dahil parang sinasabi nila nagkakaroon ng comparison.
So habang patuloy na umaarangkad ang karera ni Catherine, hindi rin maiiwasan na balikan ang kanyang nakaraan. Particular na ang kanyang pagsisimula sa industriya kasama si Julia Montes. Sa isang kamakailang panayam, bukas ang pinag-uusapan ni na Julia ang tungkol sa madalas sa paghahambig sa kanila ni Catherine. So parehong nagsimula bilang child star sina Julia at Catherine. Ang kanilang pinakamalaking break bilang magkatambal na bida kontra bida ay isa sa mga seryeng Maria Clara. So dahil dito, sa tindi po ng mga eksena at tunggalian ng acting, nabanggit ng serye ng naging natural na sa mga manonood na pagsabungin o ikumpara ang dalawa. Ayon po kay Julia, aminado siyang madalas noon ay sinasabong o kinukumpara siya kay Catherine Bernardo. So ang ganitong sitwasyon ay karaniwan na sa showbiz, 'di ba? Kung saan ang mga makakasabayan ay madalas nang inilalagay sa sitwasyong magkakompetensya ng mga tagahanga at maging sa media. Ibang direksyon ng karera, gayunpaman nilinaw ni Julia na nagkaroon ng ibang direksyon ang kanilang karera kumpara kay Catherine. Ayon sa kanya ay nag-ibang takbo ng kanyang mga project nang maipartner siya sa iba't ibang leading men tulad ni Coco Martin, Enchong D at Enrique. Sa kabila ng mga paghahambing, iginiit din ni Julia na masaya siya sa naging anumang narating ng kanyang kakompetensyang si Catherine. Dagdag pa niya, hindi siya nakikipagkompetensya rito dahil magkaiba ang genre ng mga project nilang ginagawa. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng professionalismo at respeto sa pagitan ng kanilawang aktres. Mas nakakatuwa pang ipinahayag ni Julia na open siya sa posibilidad na makasama niya si Maria Clara. Ang ideyang ito ay tiyak na magpapaligaya sa mga tagahanga na matagal nang umaasa sa isang reunion project ng dalawa. Kung mayayari ito, tiyak na magiging isa itong malaking kaganapan sa telebisyon o pelikula dahil pareho na silang nag-mature bilang mga aktres. Bukod sa mga balita tungkol kina Catherine at Julia, may iba pang mga issue na talaga na mga napag-uusapan kamakailan. So may mga bagong mukha kasi ng tagumpay na talaga namang dito po is pinapakita dito na nag-iiba talaga yung realidad ng mga pagkaganapan dito. So sa issue po nitong si Miss Julia Montes at si Miss Catherine Bernardo, marami kasi parang hanggang ngayon ay marami pa rin talaga na nagko-compare sa kanilang dalawa. Pero isa lang ang maganda dito sa magkaibigang ito na parang hindi nila tinitignan yon as negative, but parang tinitignan nila yon na talagang pinapatunayan nila dito na talagang relevant sila sa showbiz kasi patuloy silang pinag-uusapan hanggang sa ngayon. So this time is magkakaroon ng back-to-back itong si Miss Julia at saka si Catherine. So bagay na kung bakit meron pong mga article na naglalabas na pinagsasabong po silang dalawa. Pero wala naman po talagang chaos or wala naman po talagang samaan ng loob itong si Catherine at saka si Julia. Parang ano nga sila, 'di ba? Parang BFF sila, 'di ba? Parang talagang strong yung kanilang relationship as a friend at wala po silang naging issue sa kanilang past life, 'di ba? Or sa kanilang mga nakaraang buhay, 'di ba? Kaya naman kaabang-abang yung ilalabas na po ni Miss Catherine Bernardo. Abangan po natin 'yan. And that's it for today. From na ito ay talagang masasabi nating big deal. Sa kanyang kaya naman lubos ang pagpapasalamat ni Catherine kina Coco at Julia sa pagbabahagi ng pagkakataong ito. Sabi Miss Catherine Bernardo, totoo nga bang may bago na? Yan ang ating pag-uusapan. Maya-maya lang. But before that, if you haven't showbiz updates. So, ito na nga, maniniwala ka ba o sa hindi? Pero ang 2026, ang opisyal na taon ng plot twist sa isang dambuhalang pasabog na sumalubong sa mga showbizan natin ang magsama sa isang naglalagablab na motorcade ang dalawa sa pinakamalaking icon sa bansa na sina Catherine Bernardo at James Reid. Naganap ang makasaysayang primetime bida motorcade sa San Fernando, Pampanga noong Linggo, June 28, 2026 para formal na i-flex ang kanyang pinakabagong serye sa ABS-CBN. Ang Someone Someday, ang ulat mula sa ABS-CBN Entertainment ay resibo lang na buhay ang teleserye culture at grabe ang atake ng mga unexpected collabs sa henerasyong ito. Para sa mga enjoyers at sumusunod sa pop culture, ang tambalang Kat at James ay may tuturing na isang dream match na akala ng lahat ay imposibleng mangyari. Sa nakalipas kasing dekada, magkaiba ang cinematic universe ng dalawang to. Si Catherine ay abala sa paghakot ng box office record bilang phenomenal
international box office queen, habang si James naman ay tutok no sa kanyang music era. So, music era, international na ganap, at mga proyektong nag-iwan ng marka sa kabataan. Ang kanilang pagsasama ngayong 2026 sa ilalim ng Dreamscape Entertainment at direksyon ni Chad Vidanes ay literal na nagbukas ng bagong chapter sa Philippines TV. Hindi lang ito basta teleserye, isa rin itong cultural reset. So, talagang magkakaroon ng big changes no sa industriya kasi hindi po natin inaasa na magaganap ang mga bagay na ito sa tagal-tagal no ng panahon na parang nagkaroon ng switching. So, ang pagsabog na panimula sa San Fernando, Pampanga main character energy only. Hindi madaling mag-hype ng bagong serye ngayon, lalo na ang atensyon ng lahat ay nasa TikTok o iba't ibang streaming app. Pero pinatunayan ng mga taga Pampanga na iba pa rin ang bagsak kapag ang tunay na bida ang bumaba sa lansangan. Ang San Fernando ay napuno ng hiyawan, naglalaki ang banners at libo-libong tao na nag-aabang sa gilid ng kalsada na para lang masilayan ang bagong duo. Sabi nga nila, ang chemistry ay sobrang natural at walang pilitan. Ayon po sa ulat, ito ang kauna-unang major promotional event sa Someone Someday. At ang pagtanggap ng publiko, grabe, top tier. Ang ganitong ingay ay nagpapakita sa hindi lang sa kwento sabik ang mga manonood, kundi sa mismong dynamics na ilalabas ang dalawang heavyweights na ito kasi maituturing na mga bigating artista, 'di ba? Si James Reid at si Miss Catherine Bernardo. Sa gitna ng matinding init at siksikan sa mga tao, kitang-kita ang pasasalamat na sa mukha rin ni Catherine at James habang kumakaway at nakikipag-interact sa mga fans. Ibinahagi rin ni Catherine ang seryeng ito ay higit pa sa nakasanayan nating kwento ng pag-ibig. Anya, it's not just love story, it's also a story about friendship, life, and everything in between. Ibig sabihin, may malalim na hugot ang show at hindi lang aasa sa traditional na rom-com formula o pilit na drama. Ito ay isang pagtatangka na ipakitang realidad ng mga kabataan at young adults ngayong modernong panahon. Ang struggle sa career, ang pressure sa friendship at ang nakakapagod ngunit magandang proseso ng paghahanap sa sarili bago mahanap ang the one, relatable core kumbaga. Hindi rin naasahan ng kombinasyon. Ang unang pagsasama ni Kat at James, kung babalikan natin ang kasaysayan ni Catherine at James, ay galing sa magkaibang kampo na may magkaibang kultura. Kaya naman ang proyektong ito ay puno ng mga first. Say nga ni Kat, bukod sa itong unang pagkakataon na makakatrabaho niya si James, ito rin ang unang beses na makakasama niya ang nag-iisang Diamond Star na si Miss Maricel Soriano at ang batikang aktres na si Maha Salvador, star-studded kung star-studded. So ngayon ko lang po nalaman din na ito palang serye ng ito is parang kasama niya ang Diamond Star. Matalinong desisyon talaga para sa ABS-CBN Studios ang pagtatambal sa dalawa. Sa pagpasok ng taong 2026, ang mga manonood ay naghahanap ng mga bago at sariwang kombinasyon na magbibigay ng magkakaibang lasa gabi-gabing panonood. Ang husay ni Catherine sa pag-arte na kilala sa kanyang natural at emosyonal na atake ay tiyak na magiging magandang katapat sa karisma at lakas ng screen presence ni James. Ang chika pa ni Catherine na I didn't expect na magsasama kami ni James sa isang project. Ang finally in 2026 nangyari rin ay salamin din ang nararamdaman ng buong industriya. Pinatulayan lang nito na sa mundo ng sining walang imposibleng mangyari basta tama ang timing at maganda ang material. Dagdagan mo pa ng presensya ni Maricel Soriano at Maha Salvador at siguradong acting masterclass ang matutunghayan natin gabi-gabi. So isa sa pinakamalaking usap-usapan sa kulob na ito ay ang formal na pagbabalik ni James Reid sa telebisyon pagkatapos ang halos 7-8 taon. Ang haba 7 hanggang 8 taon na kanyang pamamahinga. Ang kanyang huling regular na teleserye ay noong huling bahagi pa ng nakaraang dekada at mula noon ay binuhos niya ang kanyang oras sa pagpapatakbo ng kanyang music label sa Careless, paglikha ng kanta at paggalugalugad sa mga international na oportunidad. Kaya naman ang pagbabalik na ito ay talagang masasabi nating big deal. Sa kanyang pahayag sa Motorcade, hindi itinago ni James ang kanyang labis na kagalakan at pasasalamat. Sabi niya, I want to thank all the fans out here supporting as well sa Dreamscape and ABS-CBN and I couldn't have asked for a better project coming back to TV. Anya, ang pagbabalik na ito hindi lang basta pagpapakita muli sa screen, ito ay isang sadyang
ang pagpili ng isang proyektong mas mature, walang halong clout at mas makatotohanan. Ayon pa kay James, ang nagustuhan niya sa kwento ng Someone Someday ay ang pagiging totoong-totoo nito sa karanasan. Sabi niya, what I like about this story was that it's very real, very human, something people can relate to. It has more realistic tone and feels more mature than the project I've been done before. Kitang-kitang evolusyon ni James bilang isang artista rito. Sabi niya, hindi na siya ang tradisyonal na teen idol na nakadepende lang sa kilig. Siya ngayon ay isang ganap na aktor na handang tumalakay sa mas komplikadong aspeto ng buhay. Ang pakikipagtulungan niya kay kina Catherine Mahatma Koy De Leon ay patunay na seryoso siya sa bagong yugto nito ang kanyang karera. So, dahil po dito na nakikipagsiksikan ka, no, maaaring isa ka sa mga fan ni Catherine na nakipagsiksikan sa mga favorite mo na mga artista, paano kaya hindi magmumukhang hulas? Let's be real, ang makikipagbardagulan sa initan para lang makita ang favorite mo sa isang outdoor motorcade ay isang antas ng dedikasyon, mainit na panahon, malalang siksikan, plus solusyon sa kalsada. Literal na recipe para sa haggard look at hulas sa skin. But of course, hindi pwedeng magmukhang multo ang peslak habang kumukuha ng fan cam, diba? Kung gusto mong manatili or panatilihin ang on-point protektado at palaging may main character ang glow ng balat mo, kahit sa gitna ng ganitong ganap, kailangan mo ng skincare routine na hindi budol. So dito napapasok ngayon yung tinatawag na produkto ng Garnier para isalba yung iyong skin barrier bago pa man lumabas ng bahay para mag-abang sa kalsada. Unahin mo munang mapansalang sunray gamit ang Garnier Super UV Sunscreen at super lightweight nito. Walang white cast at literal na magsilbing shield mo para iwas sunburn at hindi maging dull ang balat habang nagwe-wave sa favorite mo. So fast forward tayo. Pagkatapos ng event, panahong basang tuyo ang naang aura mo sa pagod. Huwag mo ring tulugan ng dumi. I-reset mo yung skin mo gamit ang Garnier Micellar Cleansing Water. Isang hagod lang, tanggal ang lahat ng clingy na alikabok, pawis at langis nang hindi nababawasan ang moisture ng mukha mo. Para sa ultimate glow up na hindi pilit, i-drop twice ang Garnier Vitamin C Serum bago matulog. Kilala ang pawiin nito or kayang-kaya niyang pawiin nito ang dark spot at ibalik ang natural na ningning ng balat para kahit puyat ka kakapanood ng mga fan cams, mukha ka pa rin laging 8 hours sleep. No gatekeeping dito sa Garnier, protektado at palaging fresh ang skin mo, ano man ang plot twist ng panahon. So, dahil po diyan ay nagkaroon din po no ng malaki rin pasasalamat ng ilang mga yung mga sigabo no na mga actors, nagkaroon ng back to back sa